Okay, ito yung pag-usapan natin sa umagang ito. Powerful gathering. Natapos na natin yung spiritual disciplines about prayer, meditation of the word, solitude, and fasting. Now, punta naman tayo dun sa ang tawag dito ni Richard Foster, yung isa parang inward spiritual discipline. This one is outward gathering or sa ibang salita, fellowship. Kasama sa spiritual discipline ang fellowship. Walang fellowship, hindi rin tayo makakapanatili ng maayos sa Panginoon. Do we understand that? Without the church, without the gathering, hindi tayo makakapanatili ng maayos sa Panginoong Jesucristo o sa Diyos. Kaya ito yung pag-usapan natin. At bakit makapangyarihan ang pagtitipon? No? What are the two important activities of the church? At ito yung sabi natin, that number one is to gather and number two is to scatter. Okay? Gather and scatter. Pero sa church planting, scatter muna bago gathering. Right? Hahayo muna tayo bago magkakaroon ng church. Okay? Pero pag ganitong church, established church na, we gather first before we scatter. Amen po ba daw? The Gospel of Matthew is known not only for depicting the church as a scattered community, engaged in mission, but also as a gathered community. So church is both a gathered community and a scattered community. Sa Acts 1:8, makita natin na ang expectation ni Jesus sa kanyang disciples are witnessing community. Sabi ganun, darating sa inyo ang banal na espiritu, pagkakalooban kayo ng kapangyarihan to witnessing community. But also, we are also a gathered community. Kaya among the four Gospels, only Matthew mentioned the word church. Hindi natin makita yung salitang ecclesia sa Mark, sa Luke, sa John. Only in the Gospel of Matthew. Sa Matthew 16:18, binanggit ni Jesus that ang iglesia ay kanya, Sabi niya, my church. But in Matthew 18:17, binanggit din yung church as a organized church, Matthew 18, makita natin organisado na ang church. Dahil ang Matthew 18, if you read Matthew 18, it seems like a simple manual for the church. Church manual. Pagbasahin nyo ang Kapitulo 18 ng Mateo, from verse 1 up to the last verse of Matthew 18, para siyang manual ng church. Okay? And in Matthew 18, 15 to 20, the church gathers as part of her nature, and that is for one important reason. Bakit napasama itong Matthew 18:15 to 20? Siya ay isang nagkakatipong iglesia para isang mahalagang dahilan. So let's read together. Pwede ba tayong lahat tumayo at basahin natin ang Mateo 18:15 hanggang 20. Let's read together. Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Pero kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid sa pananampalataya, para lahat ng pag-uusapan ninyo ay mapapatotohanan ng dalawa o tatlong saksi ayon sa kasulatan. Verse 17, kung ayaw niya makinig sa kanila, ipaalam mo ito sa iglesia, at kung pati sa iglesia ay ayaw niyang makinig, ituring ninyo siya bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang maniningil ng buwis. Verse 18, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ano man ang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit.
At anuman ang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo na kung magkasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo, na ipanalangin ang anumang bagay, ipagkakaloob ito ng aking Amang nasa langit. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Pinagpala ng pagkabasa ng salita ng Diyos na mapaguna. The church gathering is powerful. Can you say amen to that? Amen. Ang pagtitipon ay makapangyarihan. Ang pagtitipon na ito, makapangyarihan. Not simply because the church is godly. Hindi lang dahil nagkatipon. That's not the issue. The church gathers for worship, and that is one of the reasons for gathering. Ang church nag-gather not just for gathering's sake, but to worship God. Amen po ba? Ang tawag natin dito, corporate worship. Sama-samang pagsamba. We can worship individually, pero iba rin ang corporate worship. And sabi ko nga, isa sa spiritual discipline ng church, na dito sa passage natin, the church gathers to live out its true nature. Pag nag-gather in church, dapat lumilitaw ang kanyang pagkakakinanlan, ang kanyang kalikasan bilang isang iglesia. Marami na tayong gathering na napuntahan. Di po ba? Di po ba? Pag may kasalan, may birthday, ngayon maraming meeting, day advance. Pero iba sila. Those are different gatherings. Pero pag ang church nag-gather, we feel the same spirit. Amen po ba? Amen. And we feel the presence of God. Naranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang presensya. No? At isa pa, meron tayong mahalagang gawain na dapat gawin sa gathering. This is not only to worship God, no? This is not only to praise God, but there's another one. Ano yun? No? Ano yun? And then let's read Matthew 18, verse 15. And let's read together. Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya, kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayo muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Alam niyo po, ang iglesia pag nag-gather, not simply gathering, kundi ito ay pagpapatibay ng relasyon sa bawat isa at pagpapatibay ng relasyon sa Diyos. Sa malakas na Amen. Dapat yun ang layunin. Pag pupunta tayo sa church, ang layunin, paano mapapatibay ang relasyon ko sa iba at paano mapapatibay ang relasyon ko sa Diyos. Dahil niniwala tayo that the church is a reconciled community. Sa malakas na Amen po. Iglesia ay pagtitipon ng mga taong nagkaroon na ng pakipagkasundo sa Diyos. Amen po ba? Ang iglesia ay komunidad ng mga ligtas. Isang lasa Amen. Ang iglesia ay komunidad ng mga meron ng relasyon sa Diyos. Isang lasa Amen. Di po ba? At kapag maganda relasyon mo sa Diyos, ang reflection nun is maganda rin relasyon mo sa iyong kapwa. Amen po ba? Kaya kung hindi maayos ang relasyon mo sa iyong kapwa, then therefore, there's something wrong with your relationship with God. It cannot be okay sa Diyos at pagkatapos ay hindi okay sa iba. Pag okay ka sa Diyos, okay ka rin sa iba. Amen po ba? Reflection yun, nagre-reflect. Kaya, the church is a reconciled community of God. No, reconciled both to God and to one another. No? This is why one of the important tasks of the church is to live it out. Ipamuhay ito. I-promote ang reconciliation. I-promote ang restoration not only ng ating relationship with God but also restoration ng ating relationship with other people. Hindi madali, pero sa biyaya ng Diyos pwede mangyari. Walang imposible. Isang lakas ng Amen. Di po ba? May iba tayong personalities. Right? Lalo na nung dumantong pandemic,
maraming naging introvert. Maraming naging melancholic. Maraming mga nagkukulong na lang. Maraming na-depress. Mga kabataan, mga medyo na-depress pa. Maraming ganong problema. Nagkaroon ng ang tawag natin, no? Social distancing. Hindi healthy sa tao. Dahil ang tao social being tayo. We are social being. No man is an island. We need others. Amen po ba? Amen. Kailangan natin ang bawat isa. No? Hindi tayo mabubuhay ng tayo lang. At yun din ang disenyo ng Diyos para sa church. Nasa community tayo ng mga naligtas, sa community tayo ng mga mananampalataya, at iyon ang ating layunin. Ba't nagtitipon? No, yun ang layunin. Ipamuhay ang bilang isang taong nakipagkasundo sa Diyos. Now, the entire book of Matthew is a discipleship manual. Discipleship manual ang Mateo. And in Matthew 18:15 to 17, it serves as a manual for reconciliation among the disciples. No? Manual siya ng paano makipagkasundo. Okay? Just imagine, no? Ang Matthew is story about the ministry and life of Jesus, and then all of the a sudden biglang mayroong issue na church. May issue na church. Dapat to storya lang ni Jesus. Di ba? Dapat ito ay tungkol lang sa buhay, paglilingkod, pagtuturo, pagmiministeryo ni Jesus, and then biglang may usapin na church. Ibig sabihin, nung sinulat ito, tapos na yung istorya ni Jesus. Nang isinusulat to, may church na, may established church na. At sumusulat na sila ng mga polisiya at mga regulasyon sa church. At isa itong regulasyon na sinulat paano makipagkasundo sa iba. Malinaw na ganito ang dapat gawin kung makipagkasundo sa iba. It shows that the entire church should be involved in the work of reconciliation. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka sa gawain iyon. Amen? Hindi pwedeng exempted tayo. Hindi pwedeng exempted tayo. We are part of the church, and therefore, we are also part of that responsibility. So, si Matthew, in-outline niya yung important steps, no? Yung process ng restoration ng relationship. Sabi ganon, verse una, sabi niya ganon, let's read together, Matthew 18:15. Paano magpagkasundo, paano i-restore ang relationship. Sabi niya, verse 15, chapter 18, verse 15, sabay-sabay, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng, that's first. Kung mayroong hindi pagkakaunawaan, isa sa pinakamainam na paraan ay mag-usap. Sabi natin, mag-usap. Kausapin mo na ang sarili na, mag-usap. Walang bagay na naaayos sa pamagitan ng pakiramdaman. Mamaya mayroong couple seminar. Alam ko yung mga mag-aasawa ay dumadaan sa panahon na nagpapakiramdaman. Di ba? Lalo pag may baby na at umiiyak, papakiramdaman ko sinuunan, tatayo at nagtitimpla ng gatas. At saka minsan pag nagtatampuhan, pakiramdaman lang, tahimik. Alam na may problema. Tama po ba? Pero hindi maayos yun ang pakiramdaman lang. No? Hindi maayos ng pakiramdaman, kailangan mag-usap. Pagkatabi mo yung asawa mo, sabi mo, kailangan natin mag-usap. Yeah. Kaya sabi mo, magpa-Starbucks ka. Isasabihin ng ninong namin, na pastor siya ng Green Hills Christian Fellowship. Hindi naman siya umatin sa kasal namin, pero nilabas kami ni Joy at kumain kami sa isang Chinese restaurant. At yun lang ang binili niya.
Hindi, unang tanong niya ito. First question niya, anong possible na magiging kasalanan ng bawat isa na hindi mapapatawad? Ang sagot namin, hindi namin masasabi dahil wala pa yung panahon na yun. Pangalawa sabi niya, ito lang bilin ko sa inyong magpapakasal kayo. Ito lang bilin ko sa inyo. Matuto kayo magkape. Kasi kung kumakain daw, pag kumakain, walang usap, di ba? Mabilis ang pagkain eh. Walang usap. Pero pag nagkakape, pwede mag-usap. Para may pag-uusap. Mahalaga ang pag-uusap. Sige, yung katabi yung asawa mo, pa Starbucks ka naman. Paano mag-uusap? Huwag kayo magsama ng iba, kailan? Kailan? Kasi pag may kasama kayo, hindi kayo mapag-usap ng masinsinan. Hindi nagkakape, hindi mag-milk tea. So yung pa-milk tea ka naman. Mahalaga, nag-uusap. Mahalaga. Mahirap ang pakiramdaman dahil merong narinig akong isang counselor din, sabi niya, minsan yung mga lamat, diba? Delikado yung lamat, diba? Sa dam, lamat, di pinansin. Lamat, di pinansin. Naglamat, di pinansin. Naglamat. Pag dumami lamat, yun, sasambulan. Tapos si sister. Sasambulan. Kasi hindi pinag-usapan. Pero kung maliit pa lang, pinag-usapan na, may iwasan na yung malaking malapang problema. Tama po ba? At sabi nga, prevention is better than pangalawa. Second, ito yung pangalawang dapat gawin. Una, kausapin, isahan. Kung ayaw, basahin natin verse 16. Pero kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid sa pananampalataya. Magsama ka. Una, kausapin mo, isahan. Personal talk. Then, kung ayaw, magsama ka na ng iba. Okay? Bakit? Anong reason? Ang reason niya, para mayroong saksi. At nasa Bible yan, in Deuteronomy. Hindi ko na mabanggit kung saan sa Deuteronomy. Pero binanggit sa Deuteronomy na magsama ka ng saksi sa pag-usap. Okay? At pangatlo, ito, basahin natin sabay-sabay. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam ito sa iglesia. Kasangkot ng iglesia. Kasangkot na ang church. Kaya may pakialam tayo sa bawat isa. Amen po ba? Yan ang magandang nature ng church. That's really the good nature of the church. Dahil tayo ay magkakaugnay. Di po ba? Tayo ay kabilang sa iisang katawan. Pag nasaktan ng isang bahagi, masakit ang lahat ng bahagi. Minsan may mga bahagi na maliit lang pero ramdam ng buong katawan. Halimbawa, yung tatawag natin ingrown, no? Yung ingrown. Paglakad mo, pag ingrown ka, tama ng buong katawan. Tama po ba? Pag may dinaramdam ang isa, dinaramdam ng lahat. Kaya kahit sa relationship, ang iglesia ay kasangkot. Kaya nga po, mas maigi, makikay nyo, mas maigi na magkaroon ng isang simple church kaysa sa isang mega church. Ang mega church, yung one anothering, hindi na halos nararanasan. Pupunta, alis, hindi makakilala, kapag ng balikat, hindi nakilala. Malibang, active ka sa small group. Di po ba? Active ka sa small group. So, ito yung tatlong panuntunan or policy ng church noon, no? Bakit ang church lamang ang pinagkatiwalaan ng Panginoong Hesus sa mahalagang gawain ng reconciliation o ng restoration ng relationship? Bakit church? Bakit ang church? No? Because number one, the church is powerful when united. Ang iglesia may kapangyarihan kapag nagkakaisa. No? There is power in unity. No? Dito sa verse 18, sinasabi ko sa inyo, ang totoo, anuman ang ipagbawal ninyo sa lupa, ay
ipagbabawal din sa langit. Look at that, no? Yung authority ng church. Authority ng church. Anong pagkasunduan nyo rito? Yun din yung pagkasunduan sa langit. Di ba ba? Tignan yung kapangyarihan ng pagkakaisa. Sabi ni Jesus, kung kayo ay may ipagbawal dito, yun din ang ipapahintulot sa langit. Di po ba? Pangalawa, the united prayer of the church is effective. Dapat ang iglesia nag-pray sama-sama, may kapangyarihan. Okay? Kung ipinapag-pray natin ang mga nagkamali na manumbalik sa dating maayos na relasyon sa Diyos at sa church, ito ay mas nais ng Diyos. Tama po ba? Kung ba may mga backslider and we want to bring them back to the church and we have that kind of desire, mas gusto yun ng Diyos. Di ba? Bakit effective? Kasi yun nga ang nais ng Diyos. Na ibalik ang relasyon natin sa Kanya. Di ba? Actually, nung nagkasala si Eva at Adan, hindi hinintay ng Diyos na hanapin ni Eva at Adan ang Diyos. Ang Diyos mismo ang unang lumapit sa tao. Di ba? Kusang lumapit. Alam ng Diyos, nagkasala si Adan. Alam ng Diyos, nagtatago si Adan. Pero hinanap niya pa rin. Hindi sa galit na paraan. No? Sa mahinahong paraan, hinanap niya, Adan, nasaan ka? Ganon ang Diyos. Kung nais natin, may isang tao na ma-restore ang kanyang relationship sa Diyos, mas higit ang Diyos. Mas nais niya iyon. Pangatlo, the gathering of the church for the work of reconciliation is both favored and blessed. Kapag tayo nagpagkaisa sa gawain ng pag-aayos, sa gawain ng magandang relasyon, papaboran tayo ng Diyos, pagpapalaman tayo. Pero kung tayo ang sangkot sa hindi pagkakaayos, wala sa atin ang blessing and favor ng Diyos. Kaya dapat, pag nagtipon tayo, that's always our desire. Lord, how can I? No? Paano ako magiging bahagi ng trabaho, gawain ng church, ng pagkakasundo? Amen? Nakaraang election, kahit election ngayon, magkakahati-hati na naman ang mga miyembro. Di ba? May nabasa ako, kalambago ba o kalambalik? Siyempre, iba dyan, kalambago. Yung iba, siyempre, loyal pa rin, kalambalik, no? Ngayon, yun nga, kahit mag-asawa, hindi magkasundo kasi di ba? Politika pa lang yan. Hindi pa tayo pinapasweldo ng mga politiko, nag-aaway na tayo, di ba? Tama ba, no? Hindi naman tayo pinapasweldo pero nag-aaway na natin. Pero ang church hindi. Dapat ang church ang desire, magkaisa, nagkaroon ng magandang relasyon. Amen? Sabi sa katabi mo, kaya mahal kita. That's why I love you. That should be the nature of the church. Nature of the church, gumawa para ipamuhay ang nais ng Diyos. Ang pagkakasundo. Pag-aayos ng relasyon. At doon merong pagpapala. Verse 20, sabi ganon, they promised ni Jesus, no? Basahin natin sabay-sabay. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Pag hindi ka kasangkot sa ganung gawain, hindi mo kasama ang Diyos. Pero pag kasangkot ka sa ganung gawain, ang promise ni Jesus, kasama nila ako. Nasa gawain ka ng pagkikasundo. Nasa gawain ka ng pagkaisa. Nasa gawain ka ng pagmamahal sa kapwa mo, mananampalataya. Nasa gawain ka ng pagpapatibay ng relasyon, and Jesus said, kasama mo ako. Amen?
Amen? Kasama ka ng Panginoon. Kasamahan ka niya. Jesus promised His presence when the church scatters, no, to promote the gospel of reconciliation. Tama po ba? Pangako yan ng Diyos. Kung tayo hayo, anong promise niya? Matthew 28:19 and 20. At basahin natin na malakas. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan ninyo. And the same promise. Yung kulay dilaw, malakas po. Lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Pag mag-OBS, yung team natin, mission team natin, kasama nila ang Diyos. Amen. Pero pag nag-gather tayo, kasi pag nag-scatter, humayo tayo sa pagdidisipulo, pagpapahayag ng Ebanghelyo ng pakipagkaisa o pagkakasundo, ang promise ni Jesus, sasamahan kayo. Pero, ganoon din ang promise niya. Jesus promised His presence when the church gathers to live out the gospel of reconciliation. Amen? Walang saysay ang Ebanghelyo natin. Yung Ebanghelyo ng pakipagkasundo, walang saysay. Kung sa loob sa pagtitipon, hindi pinamuhay ang pakipagkasundo. Amen? Sabi nga, our testimony authenticates our gospel. Amen? Wala makikinig sa atin if we do not walk our talk. Wala makikinig. Kaya sa paghayo, sa pagtitipon, nandun ang Diyos. Dahil ipinopromote natin ang kanyang nais pakipagkasundo sa Kanya. Matthew 18:20, sapagkat kung saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin o dahil sa aking naisin, dahil sa aking layunin, kasama nila ako. Amen? Ang Ebanghelyo ng pakipagkasundo sa Diyos ay naririnig sa paghayo, nararanasan sa pagtitipon. Amen? Sige, sabi mo sa katabi mo, mahal kita. Tayo na tayo. Salamat po, Panginoon. Salamat. Sa aming sariling lakas, sa aming sariling talino, sa aming sariling kakayahan, Panginoon, hindi po namin magagampanan ang mga bagay nito. Iglesyang ito, patuloy mong pinalalago, patuloy mong pinatatatang, pinapagpala because of your grace, because of your favor. Salamat, Panginoon, dahil laging maganda layunin mo para sa iyong iglesia. At kami mga kabilang sa iglesia ito, Panginoon, patuloy mong pagpalain. Patuloy mong gamitin sa pagsulong ng iyong gawain, Panginoon. Pagsulong ng iyong misyon dito sa lupa. Panginoon, salamat po that we are church and your presence is with us. As long as we do, Lord, your will, the work of reconciliation, Panginoon, sasamahan mo kami. Pagpapalain mo kami. Papapurahan mo kami. Kasama ng iba pang mga mission partners, mga supporters, Lord, hindi namin may isa-isa sila lahat. Pero alam po namin, Panginoon, na gagantihan mo sila ng lahat ng pagpapalang kailangan nila sa pagkakataon ito. Mga nasa Hong Kong, sa Malaysia, sa Australia, sa New Zealand, sa Amerika, sa Canada. Panginoon, dito sa Pilipinas, Panginoon, iparanas mo ang iyong ganting pagpapala sa kanila. Tingin ang panalangin ng kanilang mga puso. Paboran mo ang buhay nila. Salamat po, Panginoon. At igawad mo sa bagay ito ang iyong mayamang pagpapala, ang iyong mayamang bendisyon. Nawa, lagi kaming pakapuspusin ang iyong kapangyarihan sa pamagitan ng
banal na Espiritong nananahan sa amin na hindi kailanman nawalay, bagkus kami ay patuloy na pinalalakas. Ipagkaloob lahat ng mabuting bagay na kailangan namin, na bawat pamilya ay huwag pagkunangin sa lahat nilang pangangailangan. Iingatan niyo kami, Panginoon. Bigyan ng talino sa lahat ng desisyon. Gabay sa bawat desisyon upang di kami magkamali at di lumihis sa iyong nais. Maranasan yung pagod. Maranasan ang tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay namin. At ibalik lahat ng papuri, pagkakila, pagbalhati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 At ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Sabihin natin sa katabi natin, I love you with the love of the Lord. Amen.